We are now joined by Manibela Chairman Mar Valbuena. Chairman Mar, thank you for joining us. Good morning, Sir Diego and Ma'am Angela. Magandang umaga po. Alright, Sir Mar, no, the last time we talked, this was also before yung 3-day strike nyo. Sinabi nyo certain issues about yung modernizations, yung ano. Now, ano po ang panawagan nyo ngayon tungkol sa tigil pasada na ito? Opo, naalala ko, kung hindi mo nagkakamali, yun po noong kinausap niyo o nahuli o Mayo pa. Dahil may lumabas na department order na kami po ay inutusan ng Department of Transportation and na ang secretary pa po noon ay si Secretary Vince Dizon na magpa-inspection kami ng aming mga sasakyan at kapag roadworthy ito ay marirehistro. Sumunod po kami, Sir Diego, Ma'am Angela, na magpa-roadworthiness, ipa-check ang roadworthiness ng aming mga sasakyan, magpa-inspection kami sa mga motor vehicle inspection centers. Kapag ka may problema, babalik kami, magbabayad ulit, papaayos po ulit namin kung ano yung defekto. At kapag ka maayos na po yung aming mga sasakyan, kukuha po kami ng insurance na hindi po bababa ng halos 4,000 piso. Tapos po, ang binayaran po namin sa inspection ay nasa 1,000 rin. Kung babalik ka, inaabot po ito ng 2, depende po, 2,000 piso. Ngayon po, Mayo pa po yan, June, nung inumpisahan, lahat po ng dokumento namin na binbin lang, hindi din po inirehistro. Ngayon po, matatapos na ang taon. Niisa po sa amin, wala pong nairehistro itong LTFRB, DOTR at LTO. Ang nangyayari pa po, dahil alam nilang wala pa kaming rehistro, pinababantayan kami sa bawat ruta para hulihin kami. I-apprehend kami, kumpiska ang aming mga driver's license, pakpakan kami ng plaka or i-impound yung aming mga sasakyan na nagkakahalaga po. Ang multa nito ay 12,000 piso ang pinakamababa at umaabot po ito ng 50,000 pesos. Sa mga jeepney lamang po ito. Nasaan po ang hustisya dito? Imbis na tulungan po kami, pinahirapan po kami, pinagastos kami ngayon, pinagmumulta kami, tinumpiska yung aming mga lisensya, hindi po makabiyahe yung aming mga... Hindi po kami makabiyahe upang kumita para sa aming pamilya. Kaya po nakapag-desisyon kami na mag-strike. Ang masaklap pa rito, nagbigay na ng order ang ating Pangulo para magkaroon ng dialogo. Hanggang ngayon, bulat pipi at pinian na sa DOTR. Puro pagpapapogi lamang po ang ginagawa nila. Tama po ba ito? Na imbis na tulungan kami na magkaroon ng legal na mga dokumento, inipit pa po kami. But you said in one of your interviews that one of the reasons po ng inyong strike ngayon, aside po dun sa nabanggit nyo na excessive penalties, non-renewal of franchises, itong payola culture. Malaki-laki, mabigat po itong accusation na ito. Do we have evidences to prove these accusations? Actually, opo, Ma'am Angela, ang sabi nga ni Asikla kanila o nitong mga nakaraang araw, kung di ako nagkakamali ay Biyernes, meron silang nahuling 3 na gumagawa po nito at sinibak na raw. Pero hindi po ito yung mga nakikita naming mukha na nagpapahirap po sa amin. Alam ng mga enforcer kung ano yung mga ruta namin, ng mga hindi rehistrado at walang mga provisional authority o prangkisa na hindi in-extend o ni-renew. Aabangan kami doon sa lugar na kung saan kami nagbibiyahe. At kapag kami ay walang maipakitang papel, na kami ay pinapayagan dahil nga po idinelay ng LTFRB at LTO itong mga dokumento namin. Ang nangyayari po, magmumulta kami. Ngayon, para hindi ka i-impound, para hindi kumpiskahin ang aming mga driver's license, plaka at mga sasakyan. Kung may payola ka sa kanila na hindi bababa sa 5,000 kada isang buwan, hindi ka huhulihin. Kapag ka meron kang payola at may binibigay ka kada buwan, kahit pa may problema yung sasakyan mo, kalbo ang gulong, pwede pong bumiyahe. Ginawa po sa amin yan noong nakaraang linggo, kaya po kami nagdesisyon ng ganito. Dinig na dinig ko yung enforcer po na yon. Binigay ko na po sa kanila yung pangalan. At ang sinasabi, utos lang daw po ng ASIC yung pinagagawa po sa kanila.
Bakit hindi po ito yung tignan? Bakit po hintayin pa yung order ng Pangulo? Hanggang ngayon, 3 araw na, wala pong nangyayari sa utos ng ating Pangulo na magkaroon ng dialogo. Okay, Sir Mar, balikan po namin kayo bukas kung maaari, kung may oras pa rin po kayo para kamustahin naman po ulit yung second day na strike ba? Oo, nung inyong nangyaring strike po dyan. Maraming salamat po sa inyong oras, Manibela Maraming salamat Chairman po. Marval Buena.